dating Congressman Zaldico maaaring paharapin sa pagdinig sa pamamagitan ng Zoom. Habang si dating House Speaker Martin Romualdez naman at 18 kongresista iimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Mga VIP witness naman kumpirmado ng dadalo sa susunod na flood control anomaly hearing. Mayan Corvera sa detalye. Ikinukonsidera ng Senate Blue Ribbon Committee na paharapin sa susunod na pagdinig sa Biyernes sa isyu ng mga anomalya sa flood control projects si dating Ako Bicol at Appropriations Committee Chairman Zaldico kahit ito ay nasa ibang bansa. Ayon kay Senator Ping Lacson na chairman ng komite, bagamat wala pang direct contact kay Ko, ilalagay nila sa imbitasyon na maaari itong dumalo at sabihin ang kanyang nalalaman sa pamamagitan ng Zoom kung hindi siya makakadalo ng face-to-face sa hearing. Si Ko ang isa sa mga inaakusahang umano'y mastermind sa mga nangyaring budget insertions mula 2022 hanggang 2025 para sa mga flood control projects na pinabulaan na naman ng kanyang abogado. Si Zaldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. No? Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, na most probably he's abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang konsul. Bukod kay Ko, iimbitahan na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 kongresista na iniuugnay sa maanomalyang flood control projects kasama na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, kasama na po si Martin Romualdez ang iimbitahan at may pagkakataon na po itong si Senator Marcolita upang gisahin, tanungin itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico mga kababayan. At may pagkakataon na rin mga kababayan, gisahin din, tanungin din ni Senator Marcolita, ito nga pong sinasabing witness din po na ilalabas ni Lacson mga kababayan. Dahil ayon kay Lacson, mukhang ito na po ang magsisilyo at magtatapos. Dito na magtatapos mga kababayan sa darating po na ito na po November 14 Friday ang Blue Ribbon hearing. Ang tanong mga kababayan, ano kaya ang isasagot? Ano kaya ang ilalabas nitong witness na sinasabi ni Lacson? Ano kaya ang kanyang masasagupa or paano kaya siya sasagot sa mga tanong ni Senator Marcolita kung siya ay gigisahin na dito mga kababayan? At yung sinasabi ni Lacson na maaari po mga kababayan ay magtapos na po yung Blue Ribbon hearing. Pag napanood nyo po ito mga kababayan at napanood po ito ni Lacson, sa tingin nyo kaya magtatapos na? Panoorin muna natin ito mga kababayan na programa ng Saganang Mamamayan. Yes, ngayon. Ganun ba? Ang problema, Jen, Nag-inquire ako doon sa paligid ng Luneta tsaka lahat puno na eh. Manila, yun nga, puro fully book. Bakit ba fully book? Ang Ni-schedule Ang ko hotel. 16, 17, 18 eh. Oo. Gusto ko sana ituloy hanggang Biyernes na para kahit paano. isang buwan na, isang buwan para pa-sipol-sipol. Oo, para kahit paano makapag free breakfast man lamang doon sa Pero wala na wala yata. na, puro ano na. Oo. Hindi, ang gawin mo kung halimbawa wala ka nang makita doon. Pwede naman dito sa bandang basta along Top Avenue. Maabot na nga ako ng Malate hanggang Calao eh. Oo, dito. Puro loaded Kahit lahat. dyan sa may Binondo area. Basta Binondo, isipin mo kabilang yung, side, basta malapit sa sa LRT. Kasi Para- madali. Hilpuyat lang. Oo. Pagbaba mo ng Hilpuyat. Sasakay ka na lang. Tama, no. Baba ka ng Ang UN Avenue. Pwede. Ang pinakahuli, yung Century Park na, medyo malayo-layo pa rin yun eh. Okay, Pero kung naman. lalakarin mo na, kung marami naman kayo maglalakad, din ha? Oo. Exercise na rin yun. Kapag tama. Tatlong araw na gano'n. Di okay. Tama, i-avail na natin yan. Yaman din lamang. Pwede. Ayan mga kababayan, sa tingin nyo po ba, no, dito sa 3 araw na rally ng INC sa Saturday, Sunday, and Monday, 16, 17, 18, mga kababayan,
Matitigil kaya, ipapatigil na kaya ang Blue Ribbon hearing ni Senator Lacson, mga kababayan? At ano kaya ang magiging kinahinatnan nito? At may binuking po, may binisto si Chavit Singson. Bumaliktad na nga ba, mga kababayan? At si GPA, buhay pa ba talaga o wala na? At yung pahabol, mga kababayan, si pangalan nito, si Anjo Iliana, mayroon pong matindi na naman pong isiniwalat. Abangan nyo po bandang dulo ng video at huwag nyo po itong tawag nito, huwag nyo pong i-skip ang buong video sapagkat punong-puno po ito na inyong malalaman sa araw na ito. Samantala, mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ako po ay umaanyaya sa inyo na paki-like, paki-share, paki-subscribe po ang channel na ito kung ngayon ka pa lang po nakabisita. At paki-pindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Okay? Maraming salamat sa iyo, kabayan. Malaking tulong po yan sa amin. Libre po ang inyong gagawing pagsuporta dito sa channel na ito. Ang inyong panunood ay malaking tulong po sa amin sapagkat, mga kababayan, ito po ay nagsisilbing dito po kami sumasahod at hindi po kami nababayaran ng kahit sino pa mang politiko. Let's go na po tayo, mga kababayan. Punta na po natin itong ating mga issue ngayon na gumagambala po sa ating bansa. Panoorin natin itong tuloy-tuloy na sinasabi nga po rito na itong hearing kung ano pong mangyayari sa Friday. 17 sa mga kongresista ay una ng pinangalanan na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y nanghingi sa kanila ng 10 hanggang 25% na komisyon kapalit ng mga proyekto. Kabilang na dyan sina Congressman Roman Romulo ng Pasig, Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Nicanor Briones ng AGA Party List, Marcy Chodoro ng Marikina, Congressman Florida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, Eliandro Jesus Madrona ng Romblon, Benjamin Agaraw Jr., Congressman Florencio Bem Noel ng Anwaray Party List, Congressman Reynante Arrogancia ng Quezon, Marvin Rillo ng Quezon City, Lodi Tariela, Congressman Teodoro Haresco ng Aklan, Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, Congressman Dean Asisio ng Caloocan at Congressman Marivico Pilar ng Quezon City. Bukod pa dito, si Benguet Representative Eric Yap na tinukoy naman ng surprise witness na si Marine Master Sergeant Orly Gutesa na umano'y kabilang sa mga pinagdalhan niya ng mali-maletang pera. We'll buckle down to work and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. Nagbigay na rin anya ng commitment na dadalo sa pagdinig ang kanyang very important witness at nagsumiti na rin ito ng kanyang draft affidavit. Ayon sa senador, may posibilidad na pagkatapos ng pagdinig sa Biyernes, tapusin na ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue ng flood control. Yan ay kung matatapos ang preliminary investigation ng Department of Justice at makapagsampas na sila ng kaso sa korte. Samantala, formal nang naitalaga sa sesyon ngayong hapon si Lacson bilang chairman ng komite. Nagbitiw si Lacson noong Oktubre dahil hindi umano nagustuhan ng mga kasamahan ang kanyang pahayag hinggil sa pork barrel. Kasi Ayan nga po, mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Lacson dito na mukhang tatapusin na po ito kung sakasakali po ang DOJ ay makapag-file na nga po ng mga kaso laban po sa mga ito, mga kababayan. Nako po, mukhang talagang mayroon na sila ritong gustong palabasin, mga kababayan. Ituloy pa po natin tong video na ito. heard from DOJ Ombudsman, mag-start na sila ng preliminary investigation. Now, once they have concluded their preliminary investigations, necessarily, they're going to file the information in court. No? So, pag na-file information sa court, Sandigan Bayan man, or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub-judice rule. So, medyo pigil yung magiging hearings. And I believe kung gano'n na mangyayari, kung gano'n na magiging setting, then probably we will wrap up yung Blue Ribbon hearings to give way to the court trials on the matter. Kung doon papunta. May Ann Corvera para sa
puntuhan muna natin mga kababayan ang sinasabi rito ni Lacson, ano ho, na mukhang kung sakasakali daw po mayroon ng ombudsman, mayroon ng DOJ hearing, ay titigil na sila. Mga kababayan, kung ganun man po, bakit hindi ito ginawa dati ni Dick Gordon, di ba? Yung naalala yung Farmally, di ba ang haba-haba ng hearing na ginawa ni Dick Gordon, samantalang ito nga ay naka-file na pala dito nga sa mga korte natin mga kababayan, di ba natatandaan nyo yan? So diyan pa lang sa puntong yan, bakit Lacson para bang atat na atat ka ipatigil na ito? At bago may mapatigil yan, ito ngayon kahit papaano okay na kasi nga imbitahan mo na itong mga congressman na 17 plus itong binanggit ni Orly Gutesa. Pero yung iba pang mga binanggit ni Orly Gutesa, anong gagawin nyo? Yung tiksay, yung dalawa na mga tumatanggap na mga tauhan din ni Saldico, ni Martin Romualdez, na mga tumatanggap ng pera. Bakit wala ka man lang aksyon doon? At ang isa mga kababayan, mayroon pa, tumakas na. Isa pa sa dapat mo, Lacson. Bakit parang hindi ito nababanggit mga kababayan? At ngayon, nalaman na lang natin tumakas na. Panoorin niyo po itong video mga kababayan. Mayroong isa po sa dapat natin tutukan na mukhang pinatakas, sinadya na po nila ito yatang patakasin mga kababayan kasi mukhang hindi ito binabanggit eh. Pero sa tingin nyo ba? Karapat-dapat ba ito? O, panoorin nyo. Umiskapuna, umalis na ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Immigration. Ayon naman sa source ng Billionaire News Channel, lumipad pa Estados Unidos si Bonoan noong November 7. Wala naman daw kasing hold departure order laban sa kanya. Isa si Bonoan sa mga pinakakasuhan ng ICI, kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Sinubukan namin siyang tawagan pero out of reach ang kanyang telepono. Grabe mga kababayan, ano? Umis Wala daw pong hold departure order, mga kababayan. Ha? Wala pong hold departure order. Pero ano ito? Panoorin nyo ito muna mga kababayan. Dating DPWH Secretary Bonoan pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. 2 buwan matapos magbitiw sa pwesto sa gitna ng flood control investigation, ang dating pinuno ng Department of Public Works and Highways ang bagong sinisingil ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ikatlong report na isinumite ng komisyon sa Ombudsman kasama sa nais pakasuhan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil sa kapabayaan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Tinukoy nito ang 72 million pesos Ghost River Protection Structure sa Plaridel na nabayaran ng buo pero hindi naman pala naitayo. Ayon sa ICI, nagtaksil si Bonoan sa tiwalang ibinigay sa kanya dahil nangyari ang pandarambong ng pondo sa kanyang liderato. Giit pa ng komisyon kung hindi pa raw dahil sa State of the Nation Address ng Pangulo noong Hulyo kung saan nabanggit ang flood control, mas maraming pera pa ang mananakaw dahil sa kapabayaan ng dating kalihim. Kasong administratibo ang nirekomenda ng ICI laban kay Bonoan, kabilang ang grave misconduct at gross dishonesty. Ito rin ang nirekomendang kaso laban kina dating Public Works Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral na responsable sa operasyon at pagpaplano ng mga proyekto. Ayon sa Ombudsman, isa sa ilalim muna sa fact-finding ang report ng komisyon sa kauusad sa preliminary investigation. Ito ang ikatlong case referral ng ICI sa Ombudsman matapos pakasuhan ang ilang mambabatas at iba pang tauhan ng DPWH para sa ibang mga proyekto. But we will have fact-finding first to be able to... Tingnan nyo mga kababayan ang ipinakaso dito kay pangalan nito, Bonoan. Administrative lang mga kababayan. Ha? Administrative lang, hindi po kriminal ang ikinakaso dito nitong ICI. Kita nyo na po ang sabwatan nitong ICI. Kita nyo po ang sabwatan nitong ombudsman. Hindi pa rin sila kumilos, mga kababayan. May request na po, ito talaga may request na daw ang ICI para pakasuhan na dito sa ombudsman. Pero ang ginawa ng ombudsman, hindi kinasuhan. Kaya ngayon, ayan na, nakatakas na mga kababayan. Tumakas na kasi wala namang kaso eh. Ayon sa report, ayon sa immigration, wala naman daw pong hold departure order. So ibig sabihin, maliwanag mga kababayan na pinagluloko po tayo nitong ICI, nitong ombudsman. Kasi ang una, ang ICI, ang kaso lang nila dito kay Bonoan, administrative lang, walang kriminal. Samantalang sa panahon niya, mga kababayan,
nangyari ito. Biruin mo yung mga ghost project na yan. Oh. Sa panahon ni Bunuan. Kita niyo kung paano sila maglaro dito mga kababayan ng pangliligaw sa taong bayan para ma-defocus. Pero alam niyo, hindi naman lahat ng taong bayan bubo eh. Katulad ng mga troll ninyo eh. Katulad ng mga followers ng mga bangag administration na ito. Hindi naman lahat ganun eh. Sipin niyo yan. Yan lang ang ikakaso. Administratibo lang. Hindi ito criminal case. Marami po mga namatay. Sa Cebu nga lang ngayon, napakarami na. At ito pera po, bilyon-bilyon pera na wala dito sa budget sa Bulacan. Pagkatapos, ganyan lang. Walang criminal case, mga kababayan. Kita nyo na, inantay nila bago makatakas. Ngayon, nakatakas na. Wala man lang doon sa sinasabi ni Lacson na kanyang iimbitahin. Di ba? Wala lang doon, di ba? Hindi kasama sa investigasyon. Ito lang mga kasama na iimbestigahan. Ayan lang. Pero itong si Bunuan, na katulad ni Marcos Jr. ni BBM, hindi makukuha, hindi magkakaroon ng project itong mga DPWH, itong mga kontraktor kung wala ang isang sekretary na Bunuan na pumirma. Tama? Si BBM naman, hindi rin magkakaroon ng project, hindi rin magkakaroon ng budget itong mga congressman kung hindi rin pinirmahan niya yung GAA, yung JAA. Diba? Maliwanag po yan sa sikat ng araw, mga kababayan. Pero ngayon, unti-unti na po, naglilayasan. Sunod na kalawa, mga kababayan, si Martin Romualdez, hindi na natin makikita yan. Palagay ko ito, hula ko lang ito, wag naman sana mangyaring matupad tong hula ko. After nitong hearing, papatigil na ito ni Lacson, lalayas na yan si Martin, lilipad na yan. Kasi makikita yan ng tao, aalis, sasabihin naman, wala namang hold departure order, so aalis yan. Paano magkaka-hold departure order? Wala ngang kaso eh. Tama, hindi. Ito na nga si Bunuan, pinakakasuhan na nga, administrative lang, hindi nyo pa hinold. So sino yung ditong niluloko nyo? Maliwanag, sikat ng araw, mga kababayan. Huwag po tayong papayag sa kanilang mga laro. Panluloko lang po nila ito sa tao. Lituhin. Gusto lang po nilang ialis po ang totoong issue, mga kababayan. Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon, ano ngayon ang aasahan natin pagdating po dito, mga kababayan, sa Blue Ribbon hearing. Balik tayo sa Blue Ribbon hearing. Kasi sinasabi ng ilan, si Gutesa daw ay nagtatago. Hindi, mga kababayan. Lulutang po at lulutang yan si Gutesa. Bakit? Una, ako po ay naniniwala. Bilang isa sa si Gutesa ay pinaniniwalaan ko maprinsipyong Marines, kawal, bayaning kawal ng ating pamahalaan, ng ating bansa. Naniniwala ako, nagkusa po siyang pumunta dyan noon dahil sa inuusig siya ng kanyang konsensya. At hindi ito ang kanyang sinumpaan. Ngayon, alam ko, lalabas at lalabas yan. At ito po, alam po ni Attorney Mike, Congressman Mike Defensor kung nasaan. Panoorin natin tong video. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Yes, Ed, good afternoon, and also Ma'am Ami, good afternoon po. Hi, Congressman. Okay. Sir, marami tayong pag-uusapan ngayon. Di ba, Ami, marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero let me start off with this. Balikan ko lang yung our interview 2 weeks ago. Ang sabi po ninyo, si Gutesa is with the Marines, but we have a straight denial from the Marines and the AFP. He is not now with the Marines. So, do you still stand by that statement? And do we know for a fact, do we know with any reasonable certainty that he is with the Marines? Well, actually, Ed, the information that I got, ang sinabi sa akin, na kasama niya yung mga kasama niya sa Marines, no? As to the actual location, as I've said, hindi ko talaga alam, no? Hindi ko siya nakakausap. In fact, may binibigyan lang siya ng message, and yung message na yun, dumadaan pa sa isang tao para makarating sa amin. So as far as I'm concerned, ang pagkakaalam ko talaga, kasama niya yung mga Marines, and nandun siya doon sa area nila. I'm not sure particularly where, pero nandun siya doon sa area nila. You mean you don't know if he's in the Marine headquarters or if he is staying with Marines outside the headquarters? Kung nandun siya sa headquarters, kung nandun siya sa barracks, but
I'm from the information I got, no, nandun siya somewhere in the compound, doon sa marine area nila, doon sa like if you're talking of Camp Aguinaldo, nandun siya somewhere. I do not know where exactly. I understand sa Bonifacio yon, sa Marine Headquarters. As to the particular area or particular place, wala akong ganyang information. Kasi sir, Bonifacio sir ang Marines eh. The Marine Barracks is in Fort Bonifacio. I've been there several times. And they do have a guard there, and they screen people coming in and out. Tama. And yun nga, yung nabanggit ko, may kasama siyang grupo na ex-Marines. Ang una nga, pagkakalam ko, mga na active, yung mga nandun na mga kasama niya pa, dahil yun naman ang sinabi niya talaga, na nandun ako, kasama ko yung aking mga grupo. So, yun, ang information ko lang so, hindi ko talaga masabi kung wala akong information kung sino talagang kasama, kung mga active ba yan. But definitely, nandun yung mga grupo niya, yung mga kamista niya who are now retired. At saka dun sa particular area location, wala akong ganyang information. Ami? May balita po ba kayo, Congressman, kung may balak pa siyang lumabas ulit kasi hinahanap na siya ng Senado in particular. At saka, I'm sure hinahanap din siya ni Senator Marcoleta, no? Dahil siya din naman yung nilapitan niya eh. Baka naman may balita na kayo on his whereabouts. Nandito pa ba siya? Halimbawa. Yes, marami. Ang isang tinanong ko is yung court case niya sa Manila. Kasi ang information na nakuha doon, sabi nung sa decision, na hindi daw siya umattend doon sa summons na ibinigay. And rinig namin sa pamilya, kasi yung pamilya naman nasa bahay pa nila, na wala daw sila nakukuha ang official summons from the court. So I would think kung merong makakarating na subpoena coming from the Senate committee, that it will reach Sergeant Gutesa. At sa tingin nyo, pag sinomon siya, haharap naman siya? Definitely, Mamami, definitely ako dyan. Kasi katulad nga ng binanggit nyo, Tingnan niyo mga kababayan ha, di ba sinasabi kinasuhan daw si Gutesa nitong tungkol dito sa sinasabing fake fake na na pirma ng notaryo. Bakit wala pang nagsusumon sa kanya? 'Di ba mga kababayan? So para bang ang masyado nang hinipe ito ng mga na mga mainstream media na para bang tila bagang si Gutesa ay nagtatago. Tingnan niyo, ang tanong nitong babaeng ito sasabihin niya na para bang ang sinasabi niya rito si Gutesa para talagang magtatago na lang, hindi nagpapakita para bang para bang si Gutesa patuloy ngayon yung hinahanap, si Gutesa patuloy ngayon yung parang may kasalanan. Ganito nila pinapalabas, pinipinta ang litrato para kay Gutesa mga kababayan, no? Pero si Gutesa at itong si Senator Marcolita, itong si Mike Defensor na mga relax lang, di ba? Unang-una, parating pa lang sa Friday pa lang, abangan natin. Di ba? Abangan natin, tuloy natin mga kababayan. yun naman paglapit niya, wala namang nag-udyok sa kanya. Dala yun ng kanyang paniniwala at saka konsensya na he wanted to expose what was happening. And kung mapapansin naman natin sa affidavit, narinig ko na nga rin yung abogado ni Saldico Sabi niya, ano ngayon, kung nag-deliver ng pera, doesn't mean na corruption yun or doesn't mean anything. So, hindi naman siya dininay May ganong admission yung abogado na nandun. Hindi niya sinabing wala si Gutesa, hindi namin tao yan. But ang sinabi lang niya, hindi pa yung evidence. So, I would like to sana... Tingnan nyo mga kababayan, yung abogado mismo ni Saldico, hindi dininay. At ang sinasabi lang ayon dito kay Congressman Mike Defensor, ano ngayon? Kung nade-deliver ng pera, hindi not necessarily naman na galing sa illegal yon. So mga kababayan, mayroon na po tayong sinusundan dito na hint ngayon. Ngayon, ako lang para sa akin lang. Tanong ko lang din dun sa abogado. So naniniwala ka pala na hindi pala illegal yon. Bakit ayaw mong pauwiin yung kliyente mo? Mga kababayan, sige nga. Tama ba ang tanong ko sa abogado na ito? Same ba tayo ng tanong? Kasi it's more like sasabihin niya, wala namang kasalanan si Saldico. Hindi naman illegal ang kanyang mga pera na nakuha, di ba? Or itong sinasabi na ito, walang illegal dito. So wala palang illegal. Ngayon ikaw ang tinuturo ng halos nakakaraming ebidensya. Bakit hindi ka magpaliwanag? Di ba mga kababayan, bakit hindi ka lumabas at hindi ka umuwi dito?
without naman imposing on the Blue Ribbon Committee na tingnan nila yung mga binanggit ni Sergeant Gutesa. Sir, kailan niyo huli baling nakakontak si Gutesa, whether in person or through a third party? Third party lang ba ang inyong contact, o are you able to speak or chat directly with him, whether through online or face to face? Ang nangyayari sa amin, meron siyang binibigyan ng information. Ang alam ko, meron daw telepono na naaabot pa rin sa pamilya and nababanggit. So ang nangyayari pa nga sa akin, hindi pa third party. May bibigyan siya ng message, may pupuntang message yun, kesa lang marirelay sa akin. In fact, si Senator Marcoleta totally wala. Pagka may binanggit lang sa akin ng message, I relay this to him. So this happened siguro mga 4-5 days ago na merong message na pinarating sa akin. And ang pagkakalam ko, ang sinabi is attend sila sa committee hearing. That was 5 days ago. So paano yun, sir? 4-5 days ago. Oo. So, That they will kailan attend the lang yun committee hearing. Oo. So, willing ko siyang umattend sa committee hearing. Pero may binabanggit pa, sir, na he still maintains his same story, or if he's changing his story, or if he's revising his story? Previous to that message, nung 4-5 days ago, ang parating sinasabi naman is matibay si Sergeant Gutesa, okay naman paninindigan. Of course, ang parating nire-relay is nag-worry para sa pamilya. So, may ganun siyang worry sa pamilya. At hanggang doon lang yung message na nakukuha namin. Apart from the family, nagwo-worry, meron bang pinarating sa inyo na nag-aalala siya for his safety? I'm sure pinoprotektahan siya ng mga marine, pero mga medyo big time to mga nagte-testify siya na sinabit niya dyan sa corruption Meron ba siyang pinarating sa inyo na meron na ako natatanggap na mga directly death threat or something like that? Mamami, nabanggit ko to sometime 2 weeks ago, 3 weeks ago. Meron silang binanggit na may pumapaikot sa kanya under surveillance. As I've said, hindi ko nga alam Sabi ko, ano ba yan? Saan ba yan? So I was thinking na nandun pa rin sa Marine Compound, no? Kung paano siya napapaikutan dun or paano siya nasa surveillance, hindi ko alam. But as far as I know, ang worry niya talaga is not for himself, pero dun sa pamilya niya. So kung siya lang siguro, wala akong nakikitang takot kay Sergeant Gutesa, pero pagdating sa pamilya, hindi ko naman siya masisisi kung may ganyang talagang takot o may ganyang pangamba for the family. Kasi 4 ang anak niya, Ma'am Ami, nag-aaral pa lahat. And meron pang high school pa ata siya. And yun nga, may lahat pumapasok sa eskwelahan. Kabilang ako, Ami. Meron Okay, mga- sir? Sige, go ahead. Merong mga speculation, speculative reports at kung ano-anong mga alam naman dito sa atin na may mga politicians, well, apart from you, of course, na behind this story of Gutesa. Ano po yung masasabi niyo doon na na mga kakampi niyo raw, ganon? Ma'am, wala talagang ganun In fact, ang katotohanan nga, ang dami nga, ako din mismo, kinakausap nila. Sino bang kausap mo? Sinong nagpapunta dyan? Yes. Si Sergeant Gutesa approached me on his own. Nung kinuwento niya sa amin yon, and talagang at the back of my mind, ayoko talaga sanang makisali. Kasi, ma'am, syempre, nasa private sector ka, may mga negosyo ka, may mga ginagawa ka, and I don't want to be part nitong gulo. Pero iniisip ko rin naman, pag hindi ko naman in-expose si Gutesa o hindi ko, kasi gusto niya makausap si Senator Marcoleta, ikwento niya yung nangyayari. Parang mabigat din sa konsensya ko. So sabi ko sa kanya, wag mo na akong kwentuhan. Mas snippets Marami mong kwento talaga. Snippets, stories of different kinds. Sabi ko, i-relay mo na yan kay Senator Marcoleta. And in fact, during that pag-uusap nila, sinabi ni Senator, nag-uusap sila, sabi, para sa bayan to, magsalita ka kung pwede, talagang sabihin mo itong mga nangyayari na nalalaman mo. And one of the stories that he told me, sabi niya, alam mo sir, sa totoo lang, may grupo ata ng mga Bicolano doon sa mga ex-Marines. And sabi nila, ang sama ng loob kasi binahadin yung mga bahay. Tapos doon nila na-realize na, ito pala mga ginagawa natin, itong perang ganitong kalalaki, dyan pala galing sa flood control ghost project. So that was the trigger na maraming ganung pag-uusap. As of now, ang balita ko ma'am, yung 90 na kasama niya, nandyan pa rin. Pinull out yung active police, pero nandyan pa rin daw sila. And sabi ko nga, sana matanong din itong mga to because sila talaga yung may information first hand
doon sa mga nangyayaring bigayan at dalahan ng pera. Naku, Sir, kami lang ng konti. Yung kinikilabutan ako mga kababayan doon sa sinasabi ng bagong revelasyon ngayon ni Congressman Mike Defensor patungkol po dito sa mayroon daw pong mga sa grupo ni nito ni Sergeant Gutesa, yung grupo daw po ng mga Bicolano na mga Marines, no, na ang dahilan pala ng mga pagbaha ito palang pera na kanilang dinadala at mga 90 sa kanila maaari pa pong lumantad. Naku mga kababayan, pagkatapos ngayon gusto nang ipatigil ni Lacson itong Blue Ribbon Hearing Committee. Naku naman. Papayag ba kayo diyan mga kababayan ipatigil ni Lacson? post ni Mon Tulfo tungkol daw dito sa paparating na rally November 16, 17, and 18. Meron daw kayong papel at hindi lang papel tungkol sa rally pero papel sa distab. That's I mean I'm only quoting from Mon Tulfo. Kayo ba ano bang papel niyo rito? Kasi totoo na doon sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung sasabing distab, hindi ako kasama dyan. In fact, ang panawagan ko pa rin hanggang sa ngayon, and I mentioned this several times, kahit na nga si Gutesa, hindi naman nagsabi na may dinideliver na pera kay BBM. Wala namang ganun, no? And ako, kahit ako, hindi ko rin, kung ano lang yung sinabi ni Gutesa, yun lang din ang sinasabi ko. May delivery ng pera daw kay Saldico, may tumatanggap, si Mark, Texay, at saka si Paul Estrada, tapos niladala nila kay Speaker Romualdez. Tinanong ko siya, sino nagdadala ng pera? Ang sabi niya, sir, wala akong maalala. Ang naalala ko lang noon, si Eric Yap. Nagdala ng, if I'm not mistaken, 48 suitcases. Tapos sinabi niya yung laman ng pera. So, consistently, ito yung sinasabi ko. Ngayon, yung rally na to against corruption, totoo nakasama ako. Pero, mismo naman ang presidente, di ba sabi niya na itong corruption na to, ilabanan natin. Pero nagkakataon, and I will be the first one to admit, siyempre pagka against corruption nagsasama-sama, may mga iba-ibang pananaw yung mga organizations. May iba, ang gusto, to be honest, parehong resign BBM, resign Inday. Yung iba naman, Inday. Yung iba naman, may talaga nagsasalita, revolutionary government, may mga nagsasalita, kung ano-ano. Of course, you cannot avoid that. Pero ang bottom line, and I always tell them, mag-stick tayo sa issue talaga na kinaharap ng bansa, which is the problem of corruption. Yung organized corruption na nakikita natin na lahat naman ang nagsasabi. I heard Senator Drilon na nagsabi na grabe talaga itong nagiging corruption and everyone else. So, tingin ko walang political color. Huwag tayong mag-isip ng pula, dilaw o yung mga green. Ito lang, focus tayo sa corruption. As to, sabi nga itong gagawing pagkilos, tingin ko kailangan madinig ng gobyerno that they have to act. Hindi pwedeng may script, hindi pwedeng merong pagtatakpan, hindi pwedeng may itatago. They really have to punish kung sino yung kailangan parusahan. Tingin ko, pagka ganito nangyari, makakalma ang taong bayan. Pero hanggat nakikita nila na parang iba yung nagiging takbo ng investigasyon o iba yung mga nagiging pag-aaral o yung kaso, medyo hindi maganda. For example na lang, Ma'am Ami, nung kailan lang nakita ko, ang mastermind na ay si District Engineer Alcantara. Wala namang papayag ng ganun. District Engineer ng isang probinsya, Bulacan, hindi nga regional naging mastermind ng buong flood control ghost projects. Yun yung mga bagay na gusto ko lang na i-address sa issue na to. Let me bring in si Ronald Llamas is now with us. Late ka dumating. May babato ka ba? Parang patapos na to no? Pero ang tanong ko Huwag na natin ito mga kababayan, wala naman silbi ang kanyang komentaryo nito at kanyang tanong dito, no? Lipat na tayo sa iba mga kababayan. Nakuha na po natin ang buod dito, no? Patungkol nga po rito sa nangyari kay Gutesa. So si Gutesa mga kababayan, relax lang po tayo. Ako po, naniniwala ako, lulutang po yan si Gutesa dyan po sa Friday, no? Sa Blue Ribbon Hearing Committee. Ang tanong na lang, kung ano po ang magiging senaryo at ano po ang ating aabangan sa Friday once po na lumutang at magharap na po itong witness din ni Lacson
at makaharap nga po niya itong si Gutesa, sino nga ba ito? Kasi mukhang sorpresa din ang kanyang mukhang ito lang na nakakainis ang kuminsan sila, pasabi-sabi sila surprise witness si Gutesa dahil hindi muna pinakilala, pero ang totoo, sila ngayon mayroon din silang pa-surprise at itong si Lacson, marami na itong na sumablay ng kanyang mga mga pronouncement noon. Una, mayroon siya sinabi na mayroon daw senador, mga kababayan na nakita sa CCTV na pinupuntahan ng isang kontraktor. Nang makita sa CCTV, mapatunayan pala, kakampi niya pala, wala, natahimik na yun mga kababayan yung issue na yun, di ba? Naalala niyo yun? Tapos sinabi niya, lahat ng mga senador tumanggap din. O mayroon din insertion. Nang umalma ngayon yung kanyang mga kakampi, natahimik na rin mga kababayan, di ba? Ganito po si Lacson. Kaya ngayon, nang lumabas si Gutesa, bigla na naman niyang in-stop ang hearing at nag-resign pa siya, kunwari. Para lang talaga hindi na magkaroon ng hearing. Kasi wala pang chairman Sino mag-hearing? Walang chairman, di ba mga kababayan? Ang problema kasi ng Senado ngayon, pinamumunuan ng isang taga-School Bukol University. Walang alam, mga kababayan. Sige, iwanan na po natin yan. So, alam na po nila, no? Alam na po rin po nila ito. Kasi itong Llamas na ito, mga kababayan, isa sa kanyang tanong, mayroon siya ritong banat na isang araw lang daw, no? Mayroon daw napapabalita. Wala naman tayong mabalitaan, mga kababayan, isang araw lang. Di ba? Kita nyo pinapatunog dito isang araw na lang daw. Mayroon daw silang nababati isang araw na lang daw. Tila baga, ito nga lang, karirinig nga lang natin 3 araw Mr. Llamas. Ayoko na po mga kababayan i-play kasi napanood ko ito, nakakabuisit lang. Alam naman natin na wala itong komentaryong kundi paborito sa mga pingtae. Di ba? Pasintabi sa mga kumakain. Ito 3 araw Exercise na rin yun. Kapag tama. Para kahit paano. Isang buwan na. Isang buwan para pa-sipol-sipol. Para kahit paano makapag free breakfast man lamang doon sa Pero wala na yata. Wala na, puro lahat daw ng mga hotel dyan po sa malapit sa Luneta, mga kababayan, ay punuan na. Ako po, nasaksihan ko ito noong nakaraan, nang nagrally po ang INC, dyan nga po sa Luneta, isang araw lang po yun. Halos lahat po ng mga restaurant dyan at mga hotel, mukhang napuno din po ng mga panahon na yun. Mga parking area, hindi na po kami makapag-park, napakalayo na po ng parkingan, layo na po ng linakad. How much more ito ngayon? 3 araw, mga kababayan. So, ito pong si Kalbong Panot, mga kababayan, pag kalbo talaga, paminsan-minsan, pag kalbo? Hindi ko po sinasabi sa lahat ng kalbo, Sabi daw kasi yung iba, pag kalbo, paano kung panot lang, hindi pa buong kalbo? Hindi, wala lang po akong sinasabi, mga kababayan, na basta, yun lang, komentaryo ko lang, kasi para bagang pinapatunog nitong mga ito, ganito, ganun daw, mga kababayan, ganito, ganun daw. Despite dyan, ngayon, si Bunuan, lumayas na, napalayas na, or pinatakas na. Sadya ng pinatakas, mga kababayan. Kasi despite na kinakasuhan na, ang kinaso ay napakababa at wala pong kakwenta-kwenta kuno ang ikinaso. Kunwari lang may kaso, mga kababayan. Di ba? Para lang po makatakas. Kasi wala pong hold departure order Di ba, mga kababayan? So, ganyan po sila maglaro ng walang kakwenta-kwentang laro, mga kababayan. Panoorin mo muna natin itong sinasabing di umano, itong listahan na sinasabing destabilizer daw di umano ni Montulfo. Panoorin natin itong balita na ito, mga kababayan. Naglabas ng listahan ng kolumnistang si Ramon Tulfo ng mga may pakanaraw ng umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Agad namang pumalag ang mga pinangalanan ni Tulfo. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Where there's smoke, there's fire. Yan ang reaksyon ng ilang netizens sa listahang inilabas ni retired broadcaster at columnist Mon Tulfo ng mga umano'y destabilizers na minomonitor ng gobyerno. Sina Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonels La Chica, Leonardo at Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta,
Orlando Olamit at isang alias Monk. Ang umano'y financiers, sina VP Sara, ang kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte at si Manong Chavit. Pinagtawanan lang ito ng dating mambabatas na si Defensor. Alam mo, Attorney Trixie, kahapon, sinasabi ko kay Jen, nagkikwentuhan kami. In-interview lang namin si General Pokis yesterday. I heard. Morning. I saw. Napanood ko Pagdating kayo. nga po, nasa listahan kami ng mga watch list, no? General Pokis being number 1. Sabi ko nga dito sa mga kasama natin dito sa bilyonaryo, sabi ko si Attorney Trixie dapat kasama dyan sa listahan. Bakit ako biglang nasama dito? Ikaw 2 beses ka pa nabanggit. Oo nga So medyo maano sa'yo. So hindi ko alam kung ano yung basis ng watch list, no, for destabilization. Yung imagination yata nung nagsulat. Una nang sinabi ni Pocky sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel na posibleng hudyat ng EDSA 3 ang protestang ikinasa sa November 16 hanggang 18 bilang pangkondena sa umano'y katiwalaan sa pamahalaan. Sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2. So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na. Maski na tigilan ito. Basta, but as a leader, we are focused on the corruption issue. Tinatayang 1 hanggang 2 milyon daw ang dadagsa mula sa puwersa ng INC sa Luneta, habang 500,000 to 1 million ang sasabak sa EDSA. Pero nilinaw ni Pokis na hindi layon ng mga pagkilos na magkaroon ng kudeta, pabagsakin ang administrasyon o iupo sa pwesto si VP Sara. Ang kanilang panawagan, accountability mula sa gobyerno. At bagamat wala raw direktang ebidensya na sangkot si PBBM sa flood control scandal, hindi rin daw siya safe. As the President, he has the command responsibility kasi siya yung nagpasa ng budget, ng NEP, ginanyan-ganyan yung budget niya, binawasan yung mga programa niya, tapos pinaglalagay na insertion sa mga pork barrel, whatever, blood control, tapos inapprove din niya. So, hindi siya directly... Sa tingin niyo ba, did he commit an impeachable offense? To me, I cannot answer that kasi that's a legal matter that we haven't actually studied. Sa At the Forefront naman ng Billionaire News Channel, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang basihan ang listahan ni Tulfo, bagaman nakalagay dito na for confirmation pa si Magalong. It's really a very orchestrated character demolition operation. Dahil nga ito sa aking kampanya laban sa corruption. But we're not going to give up. For the sake of our children, our young children, and for the sake of our country, we are not going to give up. May buwelta rin si Congressman Duterte. Aniya, imahinasyon lang ang sinasabing insider list ni Tulfo. Ang kailangan na lang din daw kumpirmahin ay kung alam pa ni Tulfo ang pagkakaiba ng fact at fiction. Bukas ang Billionaire News Channel sa panig ng iba pang nasa listahan ni Tulfo. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno. Alam niyo mga kababayan, baka naalog ng matudo-tudo ang utak, ang ulo nitong nitulpok na to mga kababayan. Baka pati yung utak nito nalamog, no, nung nabugbog po siya ng babaeng si Barito ba yun? Nakalimutan, Claudine. At saka si Raymart Santiago. Yung panahon na yon mga kababayan, kasi black eye po ito eh. Nalasog-lasog na ano po ito eh. Nagrugi po ito ng mga kababayan at wala nga pong nagawa yung mga nagtatapang-tapangan ng mga kapatid nito. Hindi naman po siya napagtanggol ng mga kapatid nito eh. Di ba? Yung isumbong mo kay Tulfo, wala eh. Itulpo mo. Ibitag mo kay Bitag, wala pong nagawa yung mga matatapang kuno ng mga magkakapatid na yun, mga kababayan. Para ipagtanggol itong kanilang kuya. Hindi po nila napigilan na malasog-lasog, magka-black eye po itong matandang hukluban na ito. Kaya siguro mga kababayan, doon po ito nangyari na mukhang nawala na po ito sa tamang tamang katinuan. Kasi nagpapakalat po siya ngayon ng fake news at ito naman po ay sinisigundahan naman ng mga mainstream media. Bakit kanyo fake news mga kababayan? Kasi hindi niya po masabi kung sino talagang source niya eh. O, di ba? Di ba mayroon sila doon dating mga sinasabi? Pag hindi mo masabi ang source mo, ibig sabihin fake news ka. O, di gagamitin din natin mga kababayan. Ganun sila eh, di ba? O ngayon sasabihin naman nila, di ba mayroon sinabi kanina? Pag mayroong apoy, di ba? Pag may usok, may apoy. Eh ngayon, alam nyo, masasabi ko sa inyo, may apoy at naglalagablag yung apoy. Ngayon, mga kababayan, ano yon? Kitang-kita naman,
Pinatakas nyo na. Si Bunuan, kunwari pinapakasuhan ng ICI, pero ano nangyari? Wala naman palang hold departure order. At ano yung kaso? Kaso lang na administratibo. Asan dun yung criminal case? Hindi ba criminal case yung bilyon-bilyong perang nawala? Hindi ba criminal case yung wala ang proyekto pero nakulimbat na yung pera? Hindi ba matatawag na criminal case yun? Kahit grade 1 lang ang pinag-aralan ko, naiintindihan ko, maliwanag pa sa sikat ng araw, pag nanakaw yun at ang pagnanakaw sa ating bansa, krimen. Ngayon, kung tangalista ka, bubuin ka, pingtai ang utak mo, yun. Di ba? Yun lang ang abot ng kaisipan mo. Hindi mo talaga maaabot yun, mga kababayan. Bakit? Ayan na po. 1 to 2 million sa Luneta. 500 to 1 million sa EDSA ang magsasama-sama, mga kababayan. Nasaan ka ba sa araw ng Saturday, Sunday, Monday? Yung tatlong araw na yan, 16, 17, 18. 16, 17, 18. Magkita-kita tayo dyan, mga kababayan. Tuloy. Punta na tayo dito sa iba pa, no? Ito, si BP Inday Sara. Sumagot dito. Pakinggan natin ang sagot niya rito tungkol kay Tulfog. Maugong pa rin ang usap-usapang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Isang listahan ng lumutang ng umano'y mga nasa likod nito, kabilang daw si Vice President Sara Duterte. Pero agad yang pinabulaanan ng Vice Presidente. Live mula sa Negros Occidental, nangungun sa balita si News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Bril, nakausap mo si VP Sara. Ano ang sinabi niya tungkol sa isyong ito? Jiggy, ayon kay VP Sara, chismoso ang mga nagsasabing may kinalaman siya sa umano'y destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Pinangunahan nga ni VP Sara ang pamamahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng bagyong Tino at Juan sa Negros Occidental. Dito sinagot ng bise ang akusasyon na siya ang isa sa mga nagpopondo umano para pabagsakin ang gobyerno. Napangiti ang bise bago sagutin ang tanong. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. VP, sabi ni Ramon Tulfo na finansya daw kayo ni Kongkolo at ni Chavit Singson sa disabilitation plot sa government and reaction. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Chismoso. At Bril, itong listahan na ito ay saan ba ito galing at sino-sinong kasama rito? Yan, mga kababayan, sabi ni VP Inday Sara, paliwanag na chismoso itong si Poplok Tulfog, mga kababayan. Itong kuya ng Bindalo Tulfog ni Eric Sylvester Stallone Apam Tulfog, mga kababayan, dapat ito ay isinusumbong mo kay Tulfo. At dapat ipinapabibitag mo kay Bin Tulfo. Yan, mga kababayan. Itong kuya nila. Diba? Pasaway eh. Pabitag mo na yan. Sumbong mo na kay Tulfo yan. At ibindalo mo na yan kay Erich. Chismoso eh. Diba, mga kababayan? O, ito pa, reaksyon mga kababayan ng isang sasabihan niya. Ayan sinabi ni VP Inday, chismoso kasi si VP Inday, pag naglabas siya ng isang akusasyon, mayroon po siyang hawak na ebidensya. At yung ebidensya na yon, naglabasan na ngayon, mga kababayan. Nagkatotoo lahat ang ebidensya na sinasabi. Hindi nagkatotoo. Totoo talaga. Sinabi ni VP Inday noon, sino lang may hawak ng budget ng pera ng Pilipinas? Martin Romualdez, Saldico. Sino ngayon yung sentro ng investigasyon? Martin Romualdez at Saldico. Sinabi ni BP Inday, yung DepEd laptop scandal issue. Sino ang kontraktor? Kumpanya ni Saldico. Nagkatotoo? Totoo. Sinabi ni BP Inday? Sinabi. May ebidensya. Lahat ng sinabi ni BP Inday, hindi po yan, mga kababayan, ay chismis, kundi talagang facts yan. At hindi basta-basta pwedeng magbitaw si BP Inday ng ganyan na hindi facts kapag siya po ay abogada. At si
Tulfo, mga kababayan, abogago, no? Hindi po yan abogado. Abogago po yan. Okay? So ito, puntahan po natin itong isang reaksyon. Ito, matindi mga kababayan. Marami po tayo rito makikita. Chavit Singson, bumaliktad na kaya? Panoorin natin itong si Chavit Singson, mga kababayan. Kayo pa nag-uusap ni Montulfo. Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap si Montulfo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga eh. Yung lilista niya. Panlilistahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito, like Romeo Pokis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Tupacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcaleta, Orlando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Singson. Teka, ba't yun sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na naglabas ito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly do you No. mean by that? Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Sabihin na bumaliktad na? Oo, nabayaran na. Lumalabas na, sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hiniyangan ako ng perang pilit, ayaw ko. Parang inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So, marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam kung ano. Si Ramon naglabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano. Go, when you say nabayaran, Kunyari, tumanggap po sila? Kunyari na opposition, para the last hour, babaliktad siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad? Meron. Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Saka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko niyo kilala yan. Si Romy Pokis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami din nakita. Nagkita lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel La Chica, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Tupacio, minsan ko lang na-meet. Big Rudy, hindi pa kami nakita muna nung tinanggal nung before election. Nung tinanggal right after election, hindi kami nakita. Mike Defensor, years, hindi na kami nakita. Marcoleta. Mga kababayan, ito may binabanggit dito si Governor Chavit Singson na isa or dalawa dito ay bumaliktad na or nabayaran na. Tapos may binanggit pa siya rito para bagang binigyan ng posisyon. Tapos, para magsabi na ganito ganon, pero bumaliktad na mga kababayan. Pansinin natin dito, dalawa ang sinabi niya, dalawa or isa ang nabayaran niya mga kababayan. Tingnan natin dito mga sinabi dito ni yung post ni Ramon Tulfo. Si Benjamin Magalong mga kababayan for confirmation. Kung sinasabi dito na for confirmation, tumutugma kaya ito sa sinasabi ni Governor Chavit Singson na isa or dalawa? Kasi isa or dalawa, di ba? So ibig sabihin, may dalawa dito or may isa dito mga kababayan sa listahan na ito.
mayroon pa akong tiningnan dito mga kababayan. Ito lahat kasi, hindi ko ito halos kilala yung iba dito, no? Pero, mayroon ako ditong hindi kilala. Itong pangalan na Colonel Leonardo, ano ako mga kababayan, nag-YouTube ako. Tiningnan ko ito, yung Colonel Leonardo na pangalan, bumaliktad na, tinype ko ng ganito. Ito yung lumabas mga kababayan. Itong Colonel Leonardo na ito, yun no? Kwentuhan. Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Royena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president? Maaari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president? Maaari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas? Yan mga kababayan. Naiano ko lang ito, sa pagkakatanda ko, itong hearing na ito, hearing ito ng Quadcom noon. Yung tungkol nga ito dito sa EJK, di ba mga kababayan? At ito, dito na babanggit itong Colonel Leonardo na ayon dito sa nagsasalita na ito na tinatanong ni, nagtago ng wanted na asawang may kaso ng rape, no? Yung kanyang asawa, na itinago niya na may kasong rape, itong si Beatrix Luistro, mga kababayan. Itong Colonel Leonardo, ito kaya yun? Mga kababayan, ito kaya yung tinutukoy dito ni itong post ni Tulfo? Siya kaya yun, mga kababayan? Kasi ayon din sa kanya, ayon doon sa nagsasalita na yun, ito daw sa Colonel Leonardo, malapit sa Pangulong Duterte. At natatandaan nyo naman yung Garma, di ba mga kababayan? Nung una, ang sinasabi niyan, iba di ba? Tapos nung nabigyan na yan ng script, umiyak na yan mga kababayan habang binabasa niya yung kanyang script. Tapos yung Dong Gonzales na tumakas na rin mga kababayan, na isa rin yun sa sinasabing sangkot din dyan sa mga flood control, wala na rin dito ngayon sa Pilipinas. Hindi na rin masama, hindi rin nila babanggit-banggit, di ba? Samantalang isa rin yan sa may dahilan, no? Mga kababayan, hindi kaya ito yon yung Colonel Leonardo na bumaliktad na sinasabi ni Governor Chavit Singh. Hindi ko kasi hindi ko po kilala ang iba dito, marami dito hindi ko kilala Kilala ko lang dito, Marcolita, ayan, Chavit Singson, Defensor, nakikita na natin, Atty. Vic Rodriguez, kilala natin, Ferdinand Topacio, nakikilala na natin, Capdado, Coronel Beltran, itong La Chica, at saka itong Leonardo, hindi ko kilala. General Bantag, kilala natin yan. Sir General Macanas, kilala natin. Binamang Makalang, nakikita na rin natin. Ito rin si Orly De Leon, nakikita rin natin, di ba? Ayan, lalo naman si Romeo Poques. Minsan na natin na-interview to, si General Poques. Ito mga kababayan, so nakikita ko dito, sinasabi ni Chavit Singson, isa or dalawa dito na bayaran na or nabigyan ng mga kababayan ng pwesto or kung ano man. Sa tingin niyo mga kababayan, sino kaya yung dalawa na sinasabi ni Governor Chavit Singson na bumaliktad na? Possible kaya isa dito sa sinasabi, boldo for confirmation itong si Magalong? Kasi nakikita natin si Magalong, nag-resign na ito, di ba? Kinuha siyang IEC advisor ba yun? Tapos, ngayon, nag-resign siya, pagkatapos mag-resign, nakita natin sa Davao. Mga kababayan. At itong Leonardo, ito kaya yun? Na sinasabing bumaliktad. Hindi ko alam mga kababayan kung sila itong tinutukoy ni Chavit Singson. Yan lang po ang ko mga kababayan dyan. So, sa tingin ninyo, di ba? Ito mga kababayan, puntahan natin ito ritong sinasabi pa ni Governor Chavit Singson tungkol sa ICI.
Nagsalita na po kayo dati, Gov, no? About ghost projects in Ilocos. Naglabas na kayo ng... Ilocos Sur. Ilocos Sur. Norte. Ilocos Norte. And at around that time, yun nga, tinatanong kayo ng media kung ano po daw gusto nyong gawin at masama daw yung loob nyo kay BBM. So where do you stand right now? Are you over that ill feeling towards BBM? Ang hiningi ko lang para magkaroon ng kredibilidad si Presidente, unahin niya yung Ilocos Norte na probinsya niya bago magbintang sa iba. So that magkaroon siya ng so credible siya magsalita. To blame others. Unahin niya yung probinsya niya. Yun lang hiningi ko. Up to now, hindi inimbestigahan. Sabi ko sa ICI, imbestigahan nyo, mapunta na kayo sa Ilocos Norte. Yun lang hiningi ko. Dahil napalit na pensing ko sa Senate, linampasan yung Ilocos Norte. Tapos may may sinadya ka lang, nalampasan mo. Wala. Ilocos Norte pala yun, number 30. So, nagsara na. Is that why you're joining the... Yan mga kababayan, isa rin yan sa nakapagtataka. Bakit hindi po inuuna ng ICI ang Ilocos Norte? Samantalang nilagpasan din ito nitong mga diskaya, mga kababayan. Diba? Oh. Kaya pinag-uusap ni Montulfo. Ang title pala dito kanina napanood natin mga kababayan, 1 to 2 names insider list on this tab are now pro-admin, ayon kay Singson. So, kayo mga kababayan, sa tingin nyo kaya, sino yung dalawa na pro-admin na? Doon sa 1 or 2. Sino yung isa or dalawa na nasa listahan ni Tulfo na pro-admin na daw ngayon? Sa tingin nyo? At hindi ko po sinasabing si Magalong yan ha mga kababayan, pero nakita po natin si Magalong na nag-resign na ito, kinuha siya muna ng ICI advisor, advisor bang tawag sa kanya noon? Kinuha siyang ng ICI, pagkatapos nag-resign siya, pagkatapos niya mag-resign, nagpunta ng Davao, doon nag-imbestiga, sa Cebu yung baha. At itong Colonel Leonardo, yun ang napanood natin, isa daw po ito sa malapit, ayon doon ha, sa investigasyon sa Quadcom noon. Yun lang naman pong nakita ko mga kababayan kasi nare-recall ko yung pangalan na ito eh. So hindi ko alam kung siya yun yung tinutukoy dyan na Colonel Leonardo. Wala naman pong tinanong description kung sino yan mga kababayan. Basta nang nag-YouTube lang ako, tinype ko lang ito, baliktad na. Ayan. Iyan ang Leonardo na yun. Kung yan nga yan, hindi ko alam kung siya nga mga kababayan. At speaking of bumaliktad na, ito, nalito ang taong bayan patungkol dito mga kababayan dahil itong si before that, naging Manong defense Chavez, minister pa siya. Napabalita mga kababayan na ito daw ay sinasabi na sa ICU. May balita naman. Actually, hindi ko lang makita yung post. Yung Daily Tribune yata ang nagsabi na yung mga kababayan. Silang nagbalita na sa ICU. Pagkatapos ngayon, tsugi na. Hindi pa natin confirm mga kababayan kung ano ba talaga. Confirm na ba talaga? Itong si itong si Juan Ponce. 101 na daw siya mga kababayan eh. So hindi ko na masyado pa yan kasi hindi naman tayo makikinabang sa totoo lang, hindi naman sa pang-insulto hindi naman tayo makikinabang dito mga kababayan. Kaya lang isa po ito sa sa advisor ni BBM eh. Ito kahit paano siguro kasi buhay pa ito, okay naman maging advisor kaysa naman doon sa advisor ni BBM na patay na mga kababayan. O ito, panoorin muna natin ito mga kababayan, ano bang sinasabi ni Anjo tungkol kay Pangulong Duterte. Panoorin natin to. Ito dito tayo magtatapos. Magnanakaw. Mas napipikon sila doon pag sinasabi mo. I think so kasi may tinatamaan. May tinatamaan. Kasi pag sinabi kasi magnanakaw ngayon, it identifies the present government. Kasi nandun yung mga magnanakaw eh. Hindi ko sinasabing lahat. Pero aminin na natin, yung flood control project na nakawan, na bilyon na nagalit yung tao, mga nakaupo ang nagnakaw. So this was 2016 to 2022? Hindi, only 2022 to 2025. Kasi yung investigation is 16 to 25, di ba? Ayaw ba include yung 2016? Hindi, kasi nagsimula to 2022 to 2025. Yung flood control project. Yung hulihan, saan ba nagkahulihan? Ito eh.
Itong 2024 ang hulihan. Kaya ito ng hulihan ng 2022 to 2025 because of the flood control projects from 2022 No, to 2022. that's not true. Kasi remember, sinabi ni Presidente, he was so proud na sabi niya dun sa SONA na we have 2,000 flood control projects, ganyan-ganyan. Anong sinabi niya nung pumunta siya dun sa site? Sabi niya, wala naman ano dito. Di ba sabi niya, I am angry. Kasi yung sinabi niya sa SONA, na pinagmalaki niya, pumunta siya sa site, wala. Budget yun ng 2025. Remember, yung Ghost Project is yung 2025. Ghost Project. Nung nagkaroon na lang ng investigasyon, bumalik sa 2016. Kasi nga, isa sa dahilan yun, yung Diskaya, sinabi kasi niya na 2016 sila nag-start, di ba? Kaya, wala naman problema na bumalik sa, kahit bumalik yan sa 1979, okay lang, basta't maimbestigahan. Pero, remember, pumutok to because of the 2025 project budget na naging ghost. Hindi naman yung 2016 yung nakita ngayon yung present. And remember, unprecedented. This is the biggest corruption na pagnanakaw itong 2020. It's the biggest. Billions and billions of peso. At least, hindi Yan mga kababayan. Tingnan niyo itong dalawang bading, no? Kagrupo yata ito ni Vice Caballo, di ba mga kababayan? Isa pa ring bading. Hindi po sila mga guding, mga bading po. Bakit ko po nasabi mga kababayan? Kasi nga po, mukhang bad ang kanilang intensyon Kasi pilit nilang dadalhin dun sa 2016. Sinasabi na nga ni Anjo Iliana, nag-umpisa nga sa 2022 to 2025, itong time na ito ang tinutukoy ng lahat. Itong mga bading, gusto talaga nilang dalhin doon sa 2016, mga kababayan. Kita nyo na? Hindi bumaliktad si Anjo Iliana, kundi itong mga bading, grupo ng mga bading talaga, hindi talaga mga guding, no? Kagrupo yata ito ni Bading Caballo, ni Vice Ganda, mga kababayan. Diyan po nila nililihis ang isyo. Kita nyo na. Sama-sama po itong mga pingtay. Ito mga alam nyo naman, pagkaramihan po kasi ng mga alta syudad, yung mga artista, karamihan po dyan, marami po, pasintabi ha, marami po sa mga artista ang galit po talaga sa mga Duterte. Hindi naman lahat, pero marami pong artista galit sa Duterte. Bakit? Marami pong mga artista ang mga natukhang nung araw. Marami po ang nakulong dahil po sa illegal na droga. At talamak naman po talaga Marami naman po talaga noon. Biruin mo, paano ka, di ba? Sabi nga nila, para manatili kang gising, kailangan may energy ka. Anong energy ang gamit mo? Minsan, isang araw, 2 araw, mananatili kang gising, dilat ang mata. Ay, ang tindi ng anting-anting. Katulad kayo ni BBM, hindi na natutulog sa sobrang kasipagan. Kaya ang ating bansang Pilipinas, ubos na, limas na ang pera ng bayan. Dahil hindi natutulog sa kasisipag si BBM sa pagnanakaw ng pera. Mga kababayan, kung nakarating po kayo sa dulo ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya. I-comment po ninyo ang inyong mga opinyon at komentaryo. At ilakip nyo na po ang inyong lugar kung taga saan kayo nang mapusuan po natin. This is BMR Channel, pansamantalang magpapaalam, Pilipinas as always. Bye-bye!